So ngayon nga po mga sangka, itong si Sara Diskaya, nakakulong na. Pero may kumakalat na posible daw po siyang makalaya. So sa paanong pamamaraan mga sangka, mangyayari to? Pag-usapan po natin. Alright guys, this is me, I'm back. No? Kamusta po kayong lahat? Mga solid sangkay na nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ng mga kababayan natin mula po sa iba't ibang mga bansa na nanonood ngayon, magandang oras po sa inyo. Ito nga po mga sangkay, itong si Diskaya ngayon, nandun na po sa loob, no? Pinagbabayaran na po ang kanyang nagawang kasalanan. Pero, ang tanong dito, may posibilidad nga ba na makalaya itong si Diskaya? Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan po, tayo ay road to 2 million subscribers na mga sangkay. Ayan po. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga po mga sangkay. Makakalaya nga ba ang mga Diskaya? Ito, mayroon pong nagpasabog kasi. Ito pong si Trillanes. Ayon po sa kanya dito mga sangkay. Ito muna, basahin natin. Sino ang backer? Pinayuhan ni dating Senador Antonio Trillanes ang kontratistang si Sara Diskaya na ituro na ang umano'y backer niya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo talagang itong si Trillanes ng mga sangkay, talagang pinag-aanuhan niya talaga, tinututukan niya talaga itong mga Duterte, mga sangkay, matindi po talaga yung ano niya dito eh. Pero ayun nga po, may mga punto din po itong si Trillanes, no? Sa ibang bagay, no, na kanyang sinasabi. I'm sure may mga bagay din mga sangkay na mga sinasabi niya na magdi-disagree at mag-agree tayo. Pero ito nga po yung kanyang statement. Ayon kay Trillanes, nakakuha si Diskaya ng aabot sa 200 bilyong halaga ng mga proyekto sa gobyerno dahil sa sinasabi niyang backer. So, sino yung backer niya dito, mga sangkay? Matatandaang inamin ng mag-asawang Diskaya sa pagdinig noon sa Senado na taong 2016 sila nagsimulang tumanggap ng mga proyekto sa gobyerno. Medyo mali lang to, mga sangkay. 2016 sila tumanggap ng mga higanteng proyekto ng gobyerno. Kasi kahit po wala pa po si Duterte, meron na po silang mga proyekto, mga sangkay na nakukuha, pero hindi ganun kalalaki. Pero nung pumasok talaga yung Duterte administration, tumanggap sila ng talagang namang malalang mga project, yung mga malalaki talaga. Kaya ito po yung kumbaga, ito po yung nagtuturo na dahilan kung bakit sila yumaman ng gano'n na lamang. Di ba nga po, pinagmalaki pa po nila yun. Nung tumakbo itong si Sara Diskaya, di ba? Isa po actually, yung pagtakbo niya sa pagka-mayor doon sa Pasig, yun po yung isa sa malaking pagkakamali niya eh. Kasi doon siya unang nakuna ng butas. Lalong-lalo na mga sangkay nung nagpa-interview siya sa mga kilalang mga broadcaster, mga media personnel. Diba? Sila Corina ba yun? At saka sila Babaw. So, doon mga sangkay, gumuho ang kanyang mundo. Dahil doon mga sangkay, imbes na, kumbaga, matawa yung taong bayan sa kanya, nabadre pa lalo. Bakit? Nilantad ba naman niya doon yung sandamakmak na mga kayamanan nila, kotse na hindi mabilang ang presyo, mga sangkay. 'Di ba? Ganong kalala yung presyo, mga sangkay na binibitawan nila. Itong kotse ko, ganito yung halaga nito. Itong kotse ko, may payong to, pero hindi ko ginagamit kasi itong payong na to, ano talaga to? 'Di ba, mga sangkay? Ganon po. Tinanong kailan sila yumaman. Nung panahon daw po, mga sangkay, na tumatanggap sila ng mga proyekto sa DPWH. So, ganun po mga sangkay. So, imbes na makabuti yun, no? Yun pa po mismo ang nagdala sa kanila papunta sa pagbagsak. Di ba mga sangkay? Kung nanahimik na lang siya nun,
'Di ba hindi sana sila mabibitbit ng ganung kalala. Kaya nga lang mga sangkay naka-highlight po yung pangalan nila. Tumakbo nung eleksyon, nagpasikat pa ng alam niyo yun mga sangkay, di ko rin alam bakit nila pinasikat yung kayamanan. 'Di ba? Kasi yung strategy ng mga politicians ngayon, ipapalabas nila na sila ay makamahirap at sila ay mahirap. Dating mahirap, ganito, ganito. Pero sila iba eh. Ito, may kotse ako. Ito yung aming kumpanya. Ito yung aming kayamanan. Doon, mga sangkay, doon tuloy sila nasilipan. Nakakulong ngayon si Diskaya sa female dormitory ng Lapu-Lapu City Jail sa Cebu dahil sa kasong malversation kaugnay sa 96.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental. Grabe, ano? Ngayon, ito yung pasabog ni Trillanes. May pag-asa daw na makalaya. Pero ayon sa kanya, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya noong Duterte administration. Kaya siya nakakuha ng 200 billion worth of projects. Yun lang daw po yung gawin niya. Ako naman mga sangkay, baga, at some point, magdi-disagree ako mga sangkay. Kasi, laking pera ng ang laking pera ng ninakaw, hindi porket kumanta ka ano ka na, absuelto ka na, 'di ba? Ang problema nga po dito sa mga Diskaya, mga sangkay, ayaw makipagtulungan sa gobyerno. Siguro natatakot sila na baka yariin yung mga anak nila, mga sangkay, kasi hindi pa ganun hindi pa ganun kagrabe na build up ang kanilang mga sarili, na kaya nilang tumayo nang sila lang. Actually, may mga bata pa po, mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito, kaya ba niyang ilaglag yung kung sino mang backer niya? Kasi ito yung tinutukoy ni Trillanes Ilaglag mo na yung backer mo para makalaya ka. Pero for me, mga sangkay, hindi po ganun kadali yun. Di ba nga itong Ciel Alcantara para maging state witness? Anong nangyari? Kailangan nila maglabas ng resibo para maniwala sila, paniwalaan sila ng gobyerno. Kagaya ng pagbabalik ng kanilang mga kayamanan. Itong mga Diskaya ayaw nga po magbalik 'Di ba? Kaya nga po sabi ni Vico Soto, ayun, pinagbabayaran na nila yung kasalanan. Pero sa nakikita po natin, parang wala po silang nakikitang amor. Kasi nga, hindi nila nakikitaan mga sangkay na itong mga taong ito nagsisisi sa kanilang ginawa. Nang babad finger pa nga po mga sangkay, 'di ba? Nakita nyo yun sa mga video. Yung mga media personnel, mga sangkay, ginaganunan neto ng pasimple. So dito natin mga sangkay na ewan ko, bakit tila baga hindi sila tinatablan, hindi man lang hindi nagsisi, 'di ba? Dapat nga makipagtulungan sila sa gobyerno, ikanta nila ang dapat ikanta Kasi actually, hindi lang naman po sila Ang matindi pa po dyan, mga sangkay, yung mga nasa likod ng mga Diskaya. Pero ayaw ng mga Diskaya sabihin. Di ba? Hindi nga po nila mailaglag yung pamilya nila, Senator Bongo. Nakapartner po nila noon, mga sangkay, yung CLTG. Di ba? Kaya, mga sangkay, kumbaga, ewan ko, baka natatakot lang din, no, na magsalita sila kasi baka pupunteriyahin sila ng kanilang mga backer noon, mga sangkay, or mayroon na po talagang pananakot sa kanila. Pero yun po yung tanging pamamaraan dyan Hindi sila makakalaya. Pero mababawasan po, mga sangkay, yung kumbaga bigat ng pinapataw sa kanila na parusa. Di ba? Nakita natin, bigla pong gumuho ang kanilang mundo. Ang dating masagana, ang dating masaya, mga sangkay na buhay, na pinagmamalaki mismo ni Sara Diskaya, ay ngayon, napalitan po ng miserableng buhay. Di ba? Sabi pa nga po niya, papaano na daw po yung kanyang mga anak. Ano mo sagot ni Vico Soto? Sana naisip mo yan noong una pa. Nung bago pa lang, mga sangkay, na kumbaga naisip mo yan nung bago ka gumawa ng kalokohan. Diba, mga sangkay, pambira. So, ito ay matinding kumbaga realization na dapat niyang dapat mag-sink in sa kanya. Pero kayo ba, mga sangkay? Babor ba kayo kay Trillanes? Sa sinasabi ni Trillanes na pwede siyang makalaya kapag ikanta niya yung mga backer niya. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion.
Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.